Magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang nangyari sa Kabanata 28. Ang pamagat ng kabanatang ito ay mga liham o mga sulat. No limitang ere. Tala salitaan, panauhin, bisita, pahayagan, naglalaman ng balita, kaganapan, pangyayari, nasiyahan, natuwa, dinaluhan, pinuntahan. Mga tauhan sa kabanatang ito: Crisostomo Ibarra, Maria Clara, Padre Damaso, Elias, Kapitan Tiago, Basilio, Sisa, Don Tiburcio de Espadana, Doña Victorina de Espadana, Doña Consolacion. Inilathala sa isang malaganap na pahayagan sa Maynila ang tungkol sa pista. Ginawa ito upang malaman ng banyaga na interesadong mabatid ang mga pamamaraan ng pagdaraos ng pista ng mga Pilipino. Nakasaad sa dyaryo na walang makakatulad sa karangyaan ng pista ng pinangangasiwaan ng mga pareng Franciscano. Pagdalo ni Padre Hermando Sibilla, mga kakilala at mamamayang Kastila at Ginoo ng Gabinete, Batangas at Maynila. Kabilang din sa balita ang pagkakaroon ng dalawang banda ng musiko noong besperas ng pista, ang pagsundo ng mga maraming tao at mga makapangyarihan sa kura sa kumbento, ang paghahanda ng hapunan ng Hermano Mayor at ang pagtungo sa tahanan ng madasaling si Don Santiago de los Santos upang kaunin si Padre Salvi at Padre Damaso Verdolagas. Nasabi din sa dyaryo ang pagganap sa dula ng mga batikang artistang Sinaratya, Carvajal at Fernandez na kapwa hinahangaan ng lahat, pero dahil sa Kastila ang kanilang usapan, ang mga marurunong lamang na Espanyol ang mga nakakaintindi sa palabas. Higit na nasiyahan ang mga Pilipino sa komedyang Tagalog. Ang hindi naman pagdalo ni Ibarra ay ipinagtaka ng lahat. Alas 11 na ng umaga, kinabukasan idinaos ang prosesyon ng Birheng de la Paz. Dumaan ito sa paligid ng simbahan na nakasama ang karong pilak nina Santo Domingo at San Diego. Isinunod naman kaagad ang bisa kantada sa saliw ng orkestra at awit ng mga artista. Siya ang lahat sa sermon ni Padre Manuel Martin. Nagkaroon din ng sayawan at ang pinaka maringal ay ang pagsayaw ni Kapitan Tiago. Ang mga nakakita kay Maria na nakasuot mestiza at nagniningning sa brilyante at humanga sa kanyang ganda. Isang liham naman ni Kapitan Aristorenas kay Luis Chiquito ang nag-aanyaya na ito'y dumalo sa pista upang makipasya at makipaglaro ng monte sa mga batikang tahor na sina Kapitan Tiago, Padre Damaso, Kapitan Joaquin, Cabezang Manuel at ang konsul. Samantala, tumanggap din ng liham si Ibarra na dinala ni Andeng. Anang liham: Crisostomo, ilang araw nang hindi tayo nagkita. Ikaw raw ay masakit, kaya't ipinagdasal kita at ipinagtulos ng kandila kahit sinabi ni Itay na hindi naman malubha. Kagabi, pinilit nila akong tumugtog at sumayaw, kaya naiamot ako. May ganyan palang mga tao. Kung hindi lang talaga ako kinakwentuhan ni Padre Damaso, ay talagang iiwan ko sila, sabi ni Maria Clara. Ilang araw nang pahabol, ako'y dalawin mo bukas upang dumalo ako sa paglalagay ng unang bato sa paaralan. Paalam. Ang isyong panlipunan sa kabanatang ito ay kahirapan at injustice,
ang kwento ni Don Tiburcio de Espadana na nagpanggap bilang isang doktor subalit walang sapat na kaalaman sa medisina ay nagpapakita ng kahirapan sa pag-akses sa tamang serbisyo at katiwalaan sa lipunan. Diskriminasyon sa pananamit, ang pagpapakilala kay Doña Victorina de Espadana na nagpapanggap bilang isang European kabisera ng kultura ay nagpapakita ng diskriminasyon sa pananamit at kawalan ng pagtanggap sa sariling kultura at pagkakakilanlan. Mapanlinlang na lipunan. Ang mga karakter ni Don Tiburcio at Doña Victorina ay nagpapakita ng mga tao sa lipunan na nagpapanggap at nanloloko upang makuha ang mga kapangyarihan at yaman. At dito nagtatapos ang aking ulat sa kabanatang ito. Yun lang, maraming salamat po.